Sa isang masiglang garahe na matatagpuan sa puso ng lungsod ng New York, isang batang mekaniko, 12 taong gulang lamang, ay abala sa kanyang trabaho nang biglang pumasok ang isang biker na may mga tattoo na naka-leather jacket. Hindi ito basta-basta biker, siya ay nagmamadali nang hihingi ng agarang tulong upang makarating sa kanyang sugatang anak na babae na kagagaling lang sa ospital. Habang ang ibang empleyado sa shop ay tumalikod at iniwasan ng desperadong lalaki, ang batang mekaniko ang lumapit upang tumulong at agad siyang tinanggal sa trabaho dahil dito. Hindi alam ng lahat noon na ang biker pala ay kapatid ng CEO ng kumpanya. Ang sumunod ay magpapatahimik sa lahat. Ngunit bago tayo sumisid ng mas malalim sa kamanghamanghang kwentong ito, mag-iwan muna ng komento kung saan ka nanonood. Gusto naming marinig ang kwento mo. Ang umaga sa downtown Manhattan ay buhay na buhay at maingay, isang magulong sinfonya ng mga busina at ugong ng mga makina na tila orasan ang pagtakbo. Sa labas ng garahe sa kanto ng ika-54 na kalye at Lexington Avenue, siksikan ang trapiko. Ang mga tunog ng drills ng konstruksyon mula sa mga kalapit na gusali ay dagdag sa ingay ng lungsod na nagigising. Sa loob ng garahe, hindi rin kalmado ang sitwasyon. Nakaayos ang mga tool chest sa ilalim ng kumukulog na ilaw na fluorescent. Ilang sasakyan ang nakaangat sa mga lift. Nakabukas ang ilalim para sa pagkukumpuni. Mabango ang hangin ng langis ng makina, goma at matagal nang narihit na kape. Karamihan sa mga mekaniko ay dahan-dahang gumagala, nagkukwentuhan, umiinom ng kape sa malalaking tasa at nag-i-scroll sa kanilang mga telepono na parang hindi mahalaga ang araw. Pero may isang tao na hindi bumagal, si Mario. Sa edad na 20, hindi lang siya nakakaiba dahil siya ang pinakabata sa grupo. Ang paraan ng kanyang pagtatrabaho na may layunin, bilis at focus ang dahilan kung bakit siya kakaiba. May makinis siyang maitim na balat, maiksing buhok at malalakas na braso na nabuo sa mga taong pagod na trabaho. Ang kanyang jumpsuit ay navy blue na may mga mantsa ng grasa mula sa ilang trabaho bago mag-lunch. Nakatahi ang pangalang Mario sa kaliwang bahagi ng kanyang dibdib. Kahit malamig ang umaga, nanatili ang pawis sa kanyang noo. Habang ang iba ay nagpapahinga, si Mario ay nakahiga na sa ilalim ng isang 2,022 Ford Explorer. Inaayos ang sirang axle ng walang salita. Napapansin siya ng iba, pero hindi sa magandang paraan. Hoy, sabihin mo kay Junior na ibigay ang wrench ko. Bilisan mo, baguhan. Sigaw ng isang mas matandang technician habang itinapon ang basahan kay Mario. Isa pang mekaniko ang nakangiti at nagdagdag, sigurado akong magaling siya sa kamay. Siguro galing sa pamilya ng mga manggagawa, di ba? Napatawa ang grupo. Walang tila nagulat, walang tumigil sa pangungutya. Pinikit ni Mario ang kanyang mga labi, lumabas sa ilalim ng SUV at tahimik na naglakad patungo sa tool rack nang hindi sumagot. Naranasan na niya lahat yun dati, hindi bago. Mga pangungutya tungkol sa kanyang pinagmulan, edad, kulay ng balat, araw-araw may bago. Ang kanyang manager ay hindi masyadong nagsalita, maliban na lang kung si Mario ay naantala ng kahit 1 minuto sa trabaho. Kung ganoon, siya na ang nangunguna sa pagsisigaw. Tinatawag siyang kid sa harap ng mga customer. Pero patuloy pa rin si Mario sa pagpasok, hindi dahil gusto niya ang paligid, kundi dahil wala siyang ibang pagpipilian. Ang kanyang ina ay nagtatrabaho sa gabi sa isang ospital malapit lang, ginagawa ang lahat para masuportahan ang pamilya. Hindi kusang mawawala ang mga bayarin. May mga pangarap si Mario, malalaki. Marahil balang araw ay magmamay-ari siya ng sariling auto shop, magbibigay trabaho sa mga tulad niya at lilikha ng mas magandang lugar. Pero pangarap pa lang iyon at sa ganitong lugar, tila wala itong halaga.
Hindi kapag bata ka, hindi kapag iba ka, hindi sa isang lugar na may mga di nakikitang patakaran na sinusunod ng lahat pero hindi inaamin. Sa tahimik na sistemang iyon, palaging nasa ilalim si Mario at hindi dahil wala siyang talento. Sa totoo lang, siya ang pinakamatalino at pinakakayang mekaniko sa grupo. Pero sa tuwing sumusubok siyang umangat, may pumipigil sa kanya. At kapag nagsalita siya, lagi siyang binabalaan. Kaya nanatili siyang nakatuon, patuloy na nagtatrabaho ng tahimik at may determinasyon. Pinanood niya ang lahat, naghintay sa pagkakataon. Hindi niya alam na ngayong araw, ang araw na nagsimula tulad ng iba, ay babalik ta rin ang kanyang mundo. Bandang 10:30 ng umaga nang muling bumukas ang pinto ng garahe. Ang kampana sa itaas nito ay nagbigay ng mahinang tunog, halos hindi marinig dahil sa ingay ng mga power tool sa likuran. Walang lumingon, walang nagpakita ng interes, pero nakita ni Mario, mula sa ilalim ng bukas na hood ng isang Dodge, napansin niya ang isang pumasok, malalaking boots, isang balat na leather jacket na kulubot sa mga siko at makakapal na tattoo na paikot sa leeg ng lalaki na parang itim na mga baging. Hindi siya bagay doon, hindi dahil sa jacket o tattoo, kundi sa kilos niya. Mabilis siya kumilos, pero may marupok na pagkamadalian, parang takot na takot. Pula ang mukha niya, ang mga mata ay papalit-palit ang tingin mula sa tao papunta sa tao, mesa sa mesa. Mabibilis ang hininga, mababa at mabilis. Hindi galit, kundi takot. Sa likod ng kanyang jacket, nakasulat ng malalaki, pulang-puting letra ang Hell's Angel. Biglang nagbago ang enerhiya sa kwarto. Tahimik at may halong pagbatikos ang mga tingin sa kanya. May ilang customer na nakaramdam ng kaba. Isang lalaki na nakasuit at may hawak na tasa ng kape ang lumiko sa asawa niya at bulong, "Diyos ko, ano ba ginagawa niya dito?" Lumapit ang biker sa front desk, nagsasalita ng mabilis. "Nasira ang kotse ko sa labas. Kailangan ko ng tulong. Ang anak ko, nagkaroon siya ng aksidente, nasa ER siya. Kailangan ko siyang puntahan. Pakiusap." Naputol ang kanyang boses, hindi sa galit, kundi sa matinding pagkadismaya. "Pakiusap, bigyan niyo lang ako ng jump. Mabilis lang na ayos, kahit ano, kailangan ko lang makarating doon." Hindi man lang tumingin si Isabela, ang receptionist, isang babaeng may mahahabang kuko at sabay-sabay na makapag-text at mag-type. "Umupo ka," ang malamyos niyang sagot. "May lalapit kapag may oras sila." "Wala talaga akong oras." Nagsimula ulit ang lalaki. Pinutol siya ni Isabela. "Ginoo, walang may oras dito, lahat busy." Sa likod niya, 2 customer na nakapila ay nag-roll ng mata. Dapat sana nag-Uber siya, bulong ng isa. Isa pang customer ay bumangon at lumabas ng pinto. "Hindi ako komportable sa taong yan," bulong niya. Buong katawan niya ay tattoo, naglalakad parang baliw. Tumigil sandali ang biker, bahagyang gumalaw ang katawan na parang naunawaan niyang hindi lang kapabayaan ang kanyang nararanasan. Ito ay pagtanggi. Hindi lang siya basta iniiwasan ng mga tao. Huhusgahan siya nila. Para sa kanila, hindi siya ama na nasa krisis. Siya ay isang panganib na naglalakad. Humakbang siya palayo sa counter, hinaplos ang mukha, ang mga mata ay nakatingin sa kalye na parang hindi sigurado kung aalis ba siya, sisigaw o masisira na. Dahan-dahan siyang lumiko patungo sa labasan, talunan. Hinugot ang kanyang telepono at sinimulang tumawag ng taxi nang may isang tinig na pumutol sa mabigat na katahimikan. "Hoy, sandali!" Lumiko ang biker. Si Mario iyon, nakatayo ng kalmado malapit sa kanyang workbench. May hawak na bote ng tubig sa isang kamay. Pinapatuyo ang mga palad gamit ang mantsadong basahan sa kabila. "Anong klase ng bike meron ka?" tanong ni Mario. Tila normal lang, parang pinag-uusapan ng isa pang trabaho. "08 Yamaha Cruiser. Sa tingin ko may sira sa ignition." Hindi niya gustong magsimula. "Nakaparada lang sa labas," sagot ng lalaki. Nanginginig pa ang boses.
Tumango si Mario ng bahagya. Pwede ko bang tingnan? Hindi na siya naghintay ng oo. Naglakad na palapit at iniabot ang bote. Heto, mukha kang pagod pare. Kumindat ang biker, nag-aatubili saglit, saka tinanggap ang bote at tumango. Salamat, ang anak ko nahulog siya. May internal injury daw o ganun. Dinala siya agad sa kabilang bayan. Kailangan ko lang makarating doon. Nakangukod sa tabi ng motor. Sinimulan ni Mario itong suriin. Mabilis ang pagtingin sa mga parte. Baka simpleng sira lang ito. Bigyan mo ako ng 10 minuto. Baka mapatakbo ko. 10 minuto? Sige. Mahina ang sagot ng lalaki, parang hindi makapaniwala. Mula sa likuran nila may nakarinig ng pagtawa. Tingnan niyo si Mario. Nagiging bayani na ngayon para sa biker. Hindi pinansin ni Mario, hindi siya umatras o nagpakita ng reaksyon. Nagpatuloy siya sa trabaho, kumikilos ang mga kamay na sanay na, kumukuha ng mga gamit mula sa kanyang kit. Pero sa loob, naramdaman niyang kumikipot ang dibdib, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa lahat ng mga di nasabi sa paligid niya. Alam niya ang pakiramdam na iyon, ang mga titig, mga bulong, ang pag-iwas ng mga tao. Hindi ito bago. Lumaki siya na ganito, natutong mabuhay kasama ito. Sinusundan sa tindahan, tinatanong kung nararapat ba siya doon. Itinuturing na kahina-hinala dahil lang sa pag-iral. Hindi niya tinutulungan ng lalaki dahil sa awa. Tinulungan niya dahil nakita niya ang sakit sa mga mata nito. Dahil alam niya kung ano ang pakiramdam na tignan na para kang problema. Habang nagtratrabaho si Mario, lumalala ang tensyon sa garahe. Nasa malapit ang biker, nanginginig. Patuloy ang pagtingin-tingin para bang inaasahan niyang sasabihan siyang umalis anumang oras. Nagkunwaring hindi nakapansin ang iba pang mga tech, pero ramdam ang tensyon na parang lubid na babasag. Biglang narinig ang malalakas na yapak. Malakas, matalim. Dumating si John, ang manager ng shop. Nasa late 40s na, may kalbo na ulo at palaging nakasimangot, parang bida sa murang drama ng pulisya. Pumasok si John at agad na tumingin sa sitwasyon. Nakita niya ang biker, nakita niya si Mario, at nakita ang mga gamit sa sahig. Ano ba ito? Ang sigaw niya, dahan-dahan tumayo si Mario. Tinutulungan ko lang siya, mabilis na ayos. Hindi ako humingi ng kwento, Mario, sagot ni John ng matindi. Sino ang pumayag na hawakan mo ang motor na iyon? Walang pumayag, simple ang sagot ni Mario. Pero ang lalaki? Pumutol si John. Ang boses niya ay naging matalim. Hindi siya customer, hindi opisyal. Alam mo ang patakaran, walang ticket, walang serbisyo. Ganun yan. Muling nagsalita ang biker, maingat. Pwede akong magbayad, kahit ano ang gastos. Hindi ako humihingi ng libre. Lumingon si John, matalim ang tingin. Wala akong pakialam kung blank check ang ibibigay mo. Professional ang shop na ito. Hindi kami nagbibigay pabor sa mga ganyang tao na basta pumasok na mukhang problema. Nawala ang lakas ni Mario sa isang salita lang. Problema. Isang salita. Pero parang sampal. Tumingin siya kay John, mahina ngunit matatag ang tinig. Hindi siya nandito para magdulot ng gulo, sinisikap lang niyang makarating sa anak niya. Kung ibang tao, simula ni John, sapat na, sigaw ni John nagturo sa mga repair base, bumalik ka sa pwesto mo. Ngayon, humakbang palayo ang biker. Hindi ko sinasadya na gulo ang gawin. Uuwi na ako, hahanap ako ng ibang paraan. Pero hindi gumalaw si Mario. Ang mga mata niya ay mula kay John papunta sa mga tahimik na mukha sa paligid. Mga mukha na hindi kumilos, hindi nag-alok kahit saglit na tulong. Seryoso ba niyo siyang hahayaan na umalis? Bahagyang tumaas ang boses ni Mario. Nasa shop tayo na puno ng mga tao na nagkakapilang at hindi kayo makapaglaan ng 10 minuto. John, ginawa ko na lahat ng sinabi mo. Nag-overtime ako. Kinuha ko ang mga pinakamasamang trabaho. Sabi mo, mahalaga ang pagsisikap dito. At ngayon, ang isang beses na tinulungan ko ang isang tao,
Ikaw pa ang nagtatanggal sa akin. Naging madilim ang mukha ni John na pilipit ang mga labi niya. Iempake mo na ang gamit mo, tapos ka na. Pumailan lang ang katahimikan sa garahe. Hindi lumaban si Mario, hindi siya nakipagtalo. Tumalikod lang siya, kalmado pero malamig, hindi nagulat. Tapos na, tumingin ang biker sa kanya, nakababa ang mga mata. Pasensya na bata. Umiling si Mario, huwag mo nang isipin, hindi kasalanan mo na hindi nila tayo nakita. Nagatubili ang lalaki, saka inabot ang kamay. Hawak ni Mario ng sandali matatag. May tahimik na pag-unawa sa sandaling iyon. Dalawang tao na alam ang sakit ng maling paghusga. At sa pag-ikot ng lalaki na naka-biker jacket, lumabas siya. Nakatayo si Mario ng mag-isa, napapalibutan ng tao, pero tila hindi pa rin siya nakikita. Mabilis na bumalik sa dati ang garahe na parang walang nangyari, parang bato sa tubig na mabilis na nawala ang alon. Hindi gumalaw si Mario, nananatili sa isip niya ang sigaw ng manager. Sa paligid niya, kumakalansing ang mga gamit at humihip ang mga air compressor. Pero walang tumingin sa kanya. Walang nag-alok ng tulong, walang nagpansin sa nangyari. Pinunasan niya ang mga kamay sa jumpsuit nang hindi iniisip at bumalik sa kanyang workbench. Hindi lang siya nawalan ng trabaho, nakatindig siya para sa tama. At baka iyon ang higit na mahalaga. Nasa lugar pa rin ang mga gamit niya. Kailangan pa rin ng trabaho ang Dodge. Pero ibang-iba na ang pakiramdam. Nalagpasan na ang linya, naitakda na ang desisyon. Mula sa likod, may isang technician na mahina ang bulong, sapat para makasakit. Para lang sa biker na yan, hindi sulit pare. Walang sinabi si Mario, matatag ang kanyang mga kamay, ngunit parang sumusunog ang dibdib niya. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa isang bagay na mas masakit pa. Ito ang bigat ng pagkaunawa. Ang malalim na pangunawa na kahit gaano pa siya magtrabaho ng dagdag na oras, kahit ilang sirang piyesa pa ang ayusin, o kahit ilang insulto pa ang lunukin habang pilit ng ngumiti, palagi siyang ituturing na disposable. Siya ang laging unang tatanggalin kapag naging hindi komportable ang sitwasyon. Siya ang pinakamadaling sisihin. Ilang taon na niyang pinipilit kumbinsihin ang sarili na sa pagtahimik, pagpapakumbaba at masipag na pagtatrabaho ay makakamit din niya ang respeto na nararapat sa kanya. Pero ngayon, nakita niya ang katotohanan. Ang respeto ay hindi kailanman ibinigay. Mula sa likod ng opisina, naririnig niya ang boses ni John, matalim, malamig at walang pakialam. Malamang nasa telepono, sinasabi kung paano niya naayos ang sitwasyon o nagyayabang sa isang kaibigan na naibalik niya sa ayos ang shop. Nakikita ni Mario ang eksaktong ekspresyon, ang mayabang na mukha, ang kasiyahan at ang ganap na kawalan ng kamalayan sa totoong nangyari. Pinagpatuloy niyang gumalaw ang mga kamay, hindi bilang pagtutol, kundi dahil nakasanayan na. Isang bolt, tapos isa pa. Alam ng katawan ang kilos, pero ang isip niya ay nasa ibang lugar. Inisip niya ang biker sa labas, nakatayo sa bangketa, may hawak na telepono, desperadong tumatawag ng taxi. Inisip niya ang anak ng lalaki, nag-iisa sa ospital, bawat minuto ay tila isang habang buhay. Pumasok ang lalaki sa isang silid na puno ng tao at agad na tinakwil. Dahil saan? Dahil sa jacket? Mga tattoo? Sa ekspresyon ng pagmamadali na ikinakahiya ng iba? Nakita na ni Mario ang ganitong reaksyon noon pa man. Lumaki siya na nakikita ito. Pinapanood ang ina niyang minamaliit sa pila sa pag-check out. Pinapanood ang mga guro na nagtataas ng mata kapag nagtatanong siya. Nahinto ng mga pulis na sinasabing nagche-check lang. At ngayon nangyari uli, pero hindi siya ang hinusgahan, isang ibang tao. Ibang tao na malayo ang itsura sa kanya. Isang tao na sa unang tingin ay wala siyang pagkakapareho kay Mario. Pero sa sandaling iyon, pareho silang may daladalang hindi nakikitang tatak. "Yo!" Tawag ni Alfredo mula sa front desk. "Tatakbo ka lang ba dyan?" Sabi ni John, "Tapos ka na."
Tiningala ni Mario, sandali siyang gustong magsalita, tawagin ang pagiging hipokrito, sumigaw. Pero ano ba ang silbi na pagdesisyonan na sila? Kaya tumango na lang siya ng isang beses, kalmado, kontrolado, at lumakad papunta sa likuran para kunin ang mga gamit niya. Madilim at maalikabok ang locker room, matapang ang amoy ng pawis at lumalumang goma. Binuksan ni Mario ang locker na nag-ungol ang mga bisagra na parang reklamo. Ipinagsiksik niya ang mga guwantes, binukas ng kalahati ang zipper ng jumpsuit at dahan-dahang huminga. Hindi siya galit, hindi ang klaseng galit na inaasahan ng tao, hindi yung nagre-resulta sa sigawan o pagbagsak ng kamao sa pader. Ito ay isang mas matibay na pakiramdam, isang matalim, matatag na pagkaunawa. Dahil sa sandaling iyon, ang pagkawala ng trabaho ay hindi pakiramdam na pagkabigo. Ang pagtulong sa lalaki ay may kahulugan. Kahit hindi ito napansin ng iba, alam ni Mario kung ano ang ibig sabihin nito. Ito ang unang pagkakataon sa mahabang panahon na naramdaman niyang ang ginawa niya ay sumasalamin sa tunay niyang pagkatao. Habang isinusuot niya ang hoodie at inilalagay ang mga gamit, bumukas ang pinto. Pumasok si Alberto, ang bagong taga dito, halos 1 taon pa lang. Bihira siyang magsalita. "Hey!" mahinang sabi ni Alberto. "Iyon ay kakaiba dun sa likod." Tumingin si Mario sa kanya, hindi malamig, pagod lang. "Oh," kinikiliti ni Alberto ang likod ng ulo. "Hindi ko alam. Mukha siyang kahina-hinala, pero parang legit rin. Parang, hindi ko alam, nagmamadali siya, natakot." Tumigil siya sandali, sa kadagdag pa, karamihan dito hindi pa siya pinansin. Pinagsara ni Mario ang toolbox nang may malakas na tunog na parang tuldok sa pangungusap. "Oo," sabi niya, lumalakad palampas kay Alberto. "Yan ang problema." Malakas ang tunog ng mga bota niya sa bawat hakbang. Habang nilalakaran niya ang hallway, ang tunog ay sumunod na parang paalala sa lahat ng beses na nilunok niya ang kanyang pride para lang makaraos sa susunod na shift. Huminto siya nang marating ang pangunahing sahig, walang nagbago. Patuloy ang ugong ng mga makina. Patuloy ang mga usapan. May mga bakas ng langis sa sahig. Hindi pansin ng mundo na aalis na siya. Nakatayo si John malapit sa counter, clipboard sa kamay, higpit ang panga, nagpapanggap na hindi napansin si Mario na dumaan. Pero ang stiff na postura niya ay nagpapakita ng kanyang hindi kaginhawaan. Isang beses lang tumingin siya pataas na parang nagbabala na manahimik siya. Walang sinabi si Mario, pumasok siya sa pintuan at lumabas sa malamig na hangin. At doon, sa bangketa, nakatayo ang biker. Hindi siya umalis. Napikit si Mario, nagulat. "Akala ko nasa ospital ka na." Tumango ang lalaki. "Nandun ako, bumalik lang ako." Nag-atubili siya, saka nagpatuloy. "Matatag na siya, nakarating kami sa tamang oras dahil sa'yo." Tiningnan siya ni Mario, hinahanap ang ekspresyon niya. "Bakit bumalik ka?" Pagod ang mukha ng biker pero kalmado. "Dahil naranasan ko na ang kinaroroonan mo at walang dapat mawalan ng lahat dahil lang sa paggawa ng tama." Walang masabi si Mario, kaya nanatili siyang tahimik. Inabot muli ng lalaki ang kamay, "Mas matatag na ngayon. Reynaldo ang pangalan ko." "Mario." Ngumiti ng mahinahon si Reynaldo. "Mario, kung kailangan mo ng trabaho o kahit ano, hanapin mo ako." At ganun lang, lumiko si Reynaldo at naglakad palayo. Nawala sa kalakalan ng lungsod, sa ingay ng busina at ilaw ng mga sasakyan. Nakatayo si Mario nang hindi gumagalaw, hinahayaan ang malamig na hangin na humampas sa mukha. Wala siyang trabaho, walang plano, pero may nagbago sa loob niya. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi lang basta nakaligtas sa isang araw, gumawa siya ng desisyon. Tumindig siya para sa isang bagay, para sa isang tao, para sa sarili niya. At ito ang nagbago ng lahat. Kinabukasan, nagising ang New York gaya ng dati. Umiiyak ang mga sirena sa pagitan ng mga gusali.
Umahon ang usok mula sa mga butas ng subway. Nagbusina ang mga taxi na parang nahuhuli na ang lungsod. Pero nagising si Mario na iba. Nakatayo si Mario sa kanto ng ika-54 at Lexington, nakatitig sa pamilyar na gusaling bawat umagay siyang bumabati sa kanya sa loob ng 2 taon. Hindi nagbago ang garahe, mga salamin na sumasalamin sa maagang sikat ng araw, mga pintuang bakal na kalahating nakataas at ang banayad na amoy ng nasunog na goma sa hangin. Wala sa labas ang nagpapahiwatig na isang araw lamang ang nakalipas, siya'y pinalayas dahil lang sa pagpapakita ng kaunting malasakit sa isang estranghero. Mabigat ang duffel bag niya sa balikat, puno ng mga gamit na naging bahagi na niya. Nasa loob nito ang mga wrench, torque gauge at socket set na regalo ng tiyuhin niya noong araw na nakuha niya ang trabaho. Hindi ito basta mga gamit, ito ay mga alaala, mga piraso ng buhay na kanyang binuo gamit ang sariling mga kamay. Hindi niya matiyak kung bakit siya bumalik ngayon. Siguro para kunin ang huling gamit, siguro para magpaalam, o baka para makita lang ito ng huling beses bago tuluyang isara ang kabanatang ito. Ngunit habang nakatayo siya roon, pinapanood ang sikat ng araw na dumadampi sa mga mantsa ng langis sa kalsada. Pakiramdam niya ay nasa labas siya ng mundong hindi niya talaga pinayagang pasukin. Isang lugar na binigay niya ang lahat, ngunit tinaboy ng sandaling lumabag siya sa patakaran. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, inaasahan na may tutunog na utos o babala na hindi siya kabilang dito. Ngunit walang tumingin sa kanya. Hindi nag-react ang silid. Nakaupo si Isabela sa likod ng front desk, nagpapalabas ng gum sa pagitan ng mga pangungusap habang nakikipag-usap sa telepono. Nasa kani-kanilang mga bay ang mga mekaniko, nagtatawanan, nagmumura, nagtatrabaho. Parang walang nangyari kahapon, parang hindi tumaas ang kanyang boses, parang hindi mahalaga ang kanyang paninindigan. Tahimik na dumaan si Mario sa lugar at nilakad ang likurang pasilyo. Wala pa ring huminto sa kanya, wala ring kumilala. Gabi pa rin ang locker room tulad ng kanyang alaala, ang naglalabong ilaw sa kisame ay umuugong ng may pagod na tunog. Yumukod siya sa harap ng locker at binuksan ito. Maayos na nakalagay ang natitirang mga gamit niya, nakahimlay sa foam trays na siya mismo ang naggupit para magkasya ng perpekto bawat isa. Hinawakan niya ang mga metal na gilid gamit ang mga daliri. Bawat piraso ay may kwento, mahabang gabi, makikitid na espasyo ng makina, mga matitigas na bolt. Naalala niya ang isang hapon nang muling buuin ng isang alternator nang hindi dumating ang ipinalit na pyesa sa tamang oras. Dahan-dahan at maingat siyang nag-eempake. Mula sa labas ng pinto, narinig niya ang halakhak, kasunod ang mga pang-iinis tungkol sa mga bagong patakaran at pagpapaigting ng disiplina. Napasikip ang balikat niya. Alam niya ang tunay nilang pinag-uusapan. Hindi ito tungkol sa mga gamit o proseso. Isinara niya ang zipper ng bag at umupo sandali sa kahoy na upuan. Pinipisil ng katahimikan ng paligid. Higit pa sa trabaho ang garahe na ito. Nagbigay ito ng pag-asa, tuloy-tuloy na kita, pangakong pag-unlad, marahil respeto. At ngayon, nawala na lahat. Hindi dahil tamad siya o pabaya, kundi dahil pinili niyang magmalasakit sa halip na manahimik. Hindi siya nagsisisi, kahit kaunti man lang, pero totoo ang kirot. Dahan-dahang bumukas ang pinto sa likuran at may mga yapak na pumasok. Hindi na niya kailangang lumingon. Nandito ka pa ba para magdulot ng gulo? Boses ni John, kalma, may bahagyang kayabangan, ngunit maingat, parang hindi sigurado kung paano siya tutugon. Tumayo si Mario at isinabit ang bag sa balikat. Kukuha lang ako ng natitirang gamit ko. Sige, sabi ni John, nakatipi ang mga braso. Pwede kang naging tao dito, alam mo, kung natutunan mong sumunod sa mga patakaran. Tumingin si Mario sa kanya. Kalmado ang tono, ngunit matatag. Hindi ako naghahangad maging bayani, gusto ko lang maging tao.
Nagtawanan si John. Iniisip ninyo na madaling makuha ang respeto. Balita ko sa inyo, wala namang pakialam ang iba sa hangarin mo kung di mo kayang sumunod sa utos. Lumapit si Mario. Sinunod ko ang lahat ng utos mo. Tinanggap ko ang mga shift na ayaw ng iba. Tinanggap ang mga biro, nanatiling tahimik. At ganun pa rin ang trato mo sa akin na para akong hindi nararapat dito. Bubuksan sana ni John ang bibig niya pero nilampasan siya ni Mario bago pa man siya makasagot. Wala nang laban, nasabi na niya ang lahat ng mahalaga. Pagsapit niya sa garahe, may ilang mga ulo na tumingala, sandali lang. Siguro dahil sa kuryosidad, siguro dahil sa guilt, o baka dahil may kakaibang naramdaman na ngayon. Tumingin si Isabela mula sa desk. Nakalimutan mo ba ang isang bagay? Hindi, sagot ni Mario, inayos ang bag sa balikat. Gusto ko lang ng huling tingin. Malambing na tumunog ang kampana sa pinto nang itulak niya ito at lumabas sa malamig na simoy ng umaga. Kumilos ang lungsod, nagbusina ang mga kotse, nagmamadali ang mga tao na may hawak na kape at mga telepono sa tainga. Walang alinlangan ang pag-usad ng mundo. Naglakad si Mario nang walang direksyon, walang patutunguhan. Dumaan siya sa mga construction site, maliliit na deli, at mga lumang dry cleaner. Dumaan sa mga kanto kung saan dati siyang naghihintay kasama ang ina niya nung nagtatrabaho ito ng gabi, nung nasa high school pa siya at takot matulog hanggat hindi ito nakauwi ng ligtas. Sa huli, napadpad siya sa isang upuan sa tapat ng ospital, yung ospital na nabanggit ni Reynaldo. Hindi niya alam kung bakit siya napunta doon. Siguro para makasigurado na nakarating ang lalaki. Siguro para maiugnay ang mga nangyari kahapon sa realidad. Umupo siya, nakasandal ang mga siko sa tuhod, pinapanood ang tuloy-tuloy na paggalaw ng buhay sa paligid ng ospital. Dumadating ang mga taxi. Nagmamadaling dumaraan ang mga doktor na nakasuot ng scrubs, half awake at umiinom ng energy drink. Mahigpit ang kapit ng mga magulang sa mga diaper bag at kaba. Nanginginig ang telepono niya sa bulsa. Mensahe mula kay Alberto. Inilipat na nila ang iba sa bay mo. Siguro gusto mo lang malaman. Hindi sumagot si Mario. Pinatay niya ang telepono at ibinalik sa bulsa. Nakarelax siya, hinarap ang malamig na hangin at huminga ng malalim. Mas malamig ang araw kaysa gusto niya, pero sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, hindi niya naramdaman na siya'y maliit. Naramdaman niyang siya ay malaya, walang tali at buhay. Nakakatakot nga ang tumindig sa sandaling iyon, pero totoo yun. At sa kailaliman ng kanyang puso, sa likod ng sakit at pag-aalinlangan, may umusbong na pakiramdam si Mario. Isang tahimik na uri ng pagmamalaki. Dahil sa mundong madalas, ginagantimpalaan ng kawalang pakialam o kalupitan, pinili niyang maging mabuti. Walang pumalakpak, walang nagbigay ng papuri, at gayon paman kahit na nawala ang kanyang trabaho, ang kanyang routine at ang katatagan na pinaghirapan niyang makamit, alam niya ang isang bagay na tiyak, ginawa niya ang tama. At iyon ay may kahulugan, siguro hindi sa mundo pero sa kanya, at sa ngayon iyon ang sapat na. Nang lumubog ang araw sa likod ng mga gusali sa hapon, nakipagkasundo na si Mario sa nangyari. Sarado na ang kabanatang iyon, hindi man siya nakahanap ng malinaw na direksyon habang nakaupo sa bangko sa tapat ng ospital. May nagbago sa loob, isang matibay na bagay. Siguro pati isang kalayaan. Hindi siya basta umalis sa trabaho. Iniwan niya ang bersyon ng sarili niya na pilit na pumapasok sa isang lugar na hindi naman talaga ginawa para sa kanya. Pero ang pagtatapos ay may bigat. Habang naglalakad siya sa pamilyar na mga kalye, pabalik sa kanyang apartment sa Harlem, mabigat ang duffel bag sa isang balikat, paikot-ikot ang isip niya sa tahimik na mga tanong. Ano ngayon? Sino ang magbibigay ng pagkakataon sa isang batang mekaniko na tinanggal dahil sa pagsalungat? Ano ang susunod? Pareho pa rin ang kanyang building,
Makitid, may natuklap na pintura at pagod na hagdan, yung klasing lugar kung saan naririnig ang bawat tunog at bawat isa ay inuuna ang kanilang sariling buhay. Inasahan niyang gugugulin ng gabi sa harap ng laptop, nag-scroll ng mga job boards, nire-reheat ang mga tira, siguro katabi ang nanay niya habang nagpapanggap na ayos lang ang lahat. Ngunit may nakadikit sa pinto niya, isang papel na may nakasulat na pangalan niya gamit ang makapal na itim na marker. Medyo nagmamadali pero maingat ang sulat. Bumalik ka sa shop. Ngayon din, CEO. Natatigilan si Mario. Akala niya prank lang yon, pero walang nagsusulat sa kanyang palapag na ganon. At walang sino man sa garahe ang sapat na interesado para gumawa ng ganyang bagay. May kumikipot sa dibdib niya, nerbyos siguro, o pag-asa na ayaw niyang aminin. Tumayo siya sandali bago magpalit ng damit, kunin ang mga susi, at bumalik sa dilim ng lungsod. Ang puso'y tumitibok ng mas malakas pa sa ingay ng trapiko. Pagdating niya sa garahe, huling sumisinag ang ginintuang liwanag ng araw sa kalsada. Mula sa labas, walang kaibahan sa umaga. Ngunit sa loob, nagbago ang damdamin. Mas matalim ang hangin, puno ng tensyon. Ang mga ilaw na fluorescent ay tila mas maliwanag. Wala na ang karaniwang halakhak at nakaka-relax na mga ugali. Nakatayo ang mga mekaniko sa pasukan ng hallway, nagmumura sa murmur, ang mga matay palipat-lipat na parang alam nilang may paparating pero hindi alam kung ano. Bago pa magtanong si Mario, bumukas ng malakas ang dobling pinto ng conference room. Mario Ramirez, pumasok ka. Matatag, kalmado ang boses. Si Ginoong Ellison, 2 beses lang nakita ni Mario ang CEO ng kumpanya. 1 beses sa grand opening at 1 beses sa isang surprise inspection. Palaging maayos ang pananamit, palaging napapalibutan ng mga taong may clipboard. Ngunit ngayon, iba ang dating ni Ellison. Nakasuot siya ng maong nakarol ang mga manggas sa siko at may pagod na ekspresyon. Pumasok si Mario, amoy kape at kaba ang silid. Sa kabilang dulo ng mesa, naroon ang isang pamilyar, si Reynaldo, ang biker. Nakasabit ang kanyang jacket sa upuan, nakataob ang mga braso sa dibdib, mukha'y hindi mabasa. Natatigil si Mario. Anong nangyayari? Binigyan siya ni Reynaldo ng maliit na pagtango. Hindi ngiti, sapat lang para sabihin, ayos ka lang, nandito ako. Tumuro si Ellison sa upuan sa tapat niya. Narinig kong mabigat ang linggo mo. Maingat na umupo si Mario. Hindi ko inasahan na babalik ako dito, mahina niyang sabi. Lumapit si Ellison. Kahapon may isang lalaki na pumasok sa garahe ko. At halos lahat doon ay tiningnan siya na parang kriminal, parang banta. Pinansin nila ang suot niya, ang mga tattoo sa balat. Hindi ang hinihingi niya. Nagpahinga siya sandali para tumimo ang mga salita. Desperado siya, natatakot, sinisikap na makarating sa anak niya. At alam mo ba ang natanggap niya? Tinanggalan siya ng halaga, itinakwil. Sumali si Reynaldo sa usapan, kalma, matatag, maliban sa kanya. Tumango siya kay Mario. Tumingin si Mario kay Reynaldo, naguluhan. Sandali lang, ano? Lumambot ang tingin ni Ellison. Kapatid ko siya! Nakangiti si Mario. Seryoso? Tumango si Ellison. Tinulungan ako ni Reynaldo, itayo ang kumpanyang ito mula sa simula. Noong nagtatrabaho kami sa lamig, nag-aayos ng mga kotse gamit ang aming mga kamay. Bago ang mga boardroom, bago ang mga suit, umalis siya ilang taon na ang nakalilipas pero bahagi pa rin siya ng lugar na ito, palagi siyang magiging bahagi. Nagpahinga ulit siya. Kahapon, dahil sa iyo, nakarating siya sa ospital sa tamang oras. Hindi mo lang inayos ang motor. Binigyan mo ng pagkakataon ang isang ama na makasama ang anak niya sa oras na pinakamahalaga. Nakahigpit si Mario, masikip ang lalamunan. Hindi niya inasahan ang lahat ng ito. Hindi ko sinasadya na magpunto, tahimik niyang sabi. Kailangan lang niya ng tulong. At ibinigay mo yon, tugon ni Reynaldo. Walang tanong, walang pag-aalinlangan. Kumilos ka lang. Hindi inaasahan ng mga tao ang kabaitan mula sa mga katulad ko, pero hindi ka tumingin sa malayo.
Mahabang katahimikan bago muling nagsalita si Ellison. Yung manager mo, yung nagtanggal sa'yo, umalis na siya. Simula ngayong umaga, hindi kami nagtitiis ng paghuhusga batay sa itsura. Hindi namin pinapabora ng diskriminasyon. Hindi dito, hindi sa ilalim ng pangalan ko. Natitigan siya ni Mario na gulat. Seryoso kayo? Ngumiti si Reynaldo, bihirang ngumiti, may luma ngunit taimtim ng ngiti. Tunay na seryoso. Nagbayad ka ng kapalit dahil sa pagtindig mo, sabi ni Ellison. Tumayo mula sa upuan at lumapit sa isang folder sa mesa. Pero hindi ka lang ang nagkaroon ng ganoong karanasan. Dahan-dahan niyang inilagay ang folder sa mesa at tumingin kay Mario sa mga mata. Pinag-aralan ko ang buong talaan mo, dagdag niya. Isa ka sa 5% ng mga pinakamahusay na technician sa lahat ng aming lokasyon. Wala kang natanggap na kahit isang formal na reklamo. At bawat customer na nakatrabaho mo ay umalis ng nasiyahan. Hindi namin ito madalas makita, lalo na sa edad mo. Itinulak niya ang folder papunta sa kabilang bahagi ng mesa. Nais naming ialok sa iyo ang isang bagay, isang promosyon, lead technician para sa garahe na ito. Kasama dito ang pagtaas ng sweldo, buong benepisyo at sariling koponan. At simula ngayon, katuwang ka namin para matiyak na tunay na naipapakita ng lokasyong ito ang mga pinapahalagahan naming nakasulat sa papel. Nakatitig si Mario sa mga dokumento na gulat. Medyo naglabo ang mga linya sa papel habang kumikilos ang kanyang paningin. Hirap siyang maghanap ng salita. Sandali siyang nanatiling tahimik, hindi gumagalaw. Si Reynaldo ang unang bumasag sa katahimikan. Hindi ako nagsusuot ng kurbata. Hindi rin ako nagbibigay ng pakikipagkamay kung wala itong saysay. Pero nang sinabi ko sa iyo na mahalaga ang ginawa mo, totoo yan. Lumapit siya ng bahagya. Hindi mo lang ako tinulungan, nakita mo ako at gusto kong matiyak na may nakakakita rin sa iyo. Tumayo si Mario ng mabagal, may layunin, tahimik ang boses, ngunit may bigat. Salamat. Hindi ko nga alam kung paano ipapahayag ito sa salita. Inabot ni Ellison ang kamay niya, matatag at taos-puso. Sabi mo na lang oo. At sinabi ni Mario yon, hindi sa pamamagitan ng talumpati, hindi sa isang ngiti, kundi sa pamamagitan ng matatag at matibay na pakikipagkamay, ang uri ng pakikipagkamay na nagsasabing, narito ako, handa na ako, narito ako. Paglabas niya sa silid, nagbago ang pakiramdam sa shop floor. Hindi nagbiro ang mga mekaniko sa hallway. Hindi sila tumingala sa malayo. Lumiko sila at nagbigay daan, hindi dahil sa takot o obligasyon, kundi dahil sa respeto. May isang bagay na hindi nasabi na nagbago. Hindi na nila siya nakita bilang baguhan. Nakilala siya bilang isang leader. Sa labas, narating na ng lungsod ang gintong oras sa pagitan ng araw at gabi. Nagbukas ang mga streetlight, isa-isa, parang mga bituin na nagsisindi sa grid ng mga bintana. Ang mga tunog ng makina, yapak at usapan ay patuloy. Ngunit para kay Mario, tila tumigil ang lahat sandali. Nakatayo siya sa bangketa, may leather folder sa isang braso, huminga ng malalim. Iba ang amoy ng hangin, hindi na amoy goma at nasunog na kape. Amoy ito ng posibilidad. Sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman na siya'y basta-basta lang nakaligtas. Naramdaman niyang siya ay pumapasok sa pagiging kung sino talaga siya. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa iyo, nagbigay inspirasyon o nagpabagal sa iyo upang mag-isip, huwag kalimutang pindutin ang like button. Mag-subscribe para sa mas maraming makapangyarihang kwento na nakatuon sa tao at itap ang notification bell para hindi mo ma-miss ang bawat sandali ng tapang, paglago at malasakit. Baguhin natin ang mundo, isa-isang kwento.